Ha? Gamitin niya man lahat yun. Di niya kayang patunayan sa akin sa harap ko na yung Yahweh ay original na pangalang galing sa Diyos. Di niya kayang patunayan. Imbento yun. Imbento yung Yahweh. Yung Jehovah, imbento rin. Tingnan ninyo ang isa sa kanilang ginawang pangalan. Noon hong 14th century, alam naman yung kahulugan ng 14th century eh. Nag-uumpisa po ang 14th century noong 1301. Patuloy. Noong 13th o 14th century, meron mo silang ginawa sa pangalan ng Diyos. Ang pangalan mo kasi ng Diyos eh, ito eh. Sa nakasulat sa dalawang tapyas na bato at sa mga manuskrito ng Biblia, ang pangalan ng Diyos sa original na Hebrew letters ay ito. Yod, He, Waw, He. Y-H-W-H. Ayan. Ang katumbas mo niyan sa English alphabet ay Y-H-W-H na kung tawagin ay tetragrammaton. Wala ho siyang vowels. Wala. Kumusta naman ang salin ng Biblia na sinasampalatayanan ni Ginoong Eli Soriano? Mabuti pa ay basahin natin sa Biblia na matatagpuan sa Awit Kapitulo 83 versikulo 18, ganito ang ating mababasa, Awit Kapitulo 83 versikulo 18, upang kanilang maalaman na ikaw lamang, na ang pangalan ay Jehovah, ay kataas-taasan sa buong lupa. Sino ang paniniwalaan natin, ang mga kritiko ba ng Biblia, o ang mga scholar ng Biblia at mga Bible translator nito? Sino ngayon ang nagsisinungaling, si Ginoong Soriano ba o ang talata ng Biblia na nakasulat? Ano ba ang sabi sa talata sa Awit 83:18? Upang kanilang maalaman, ang alin, oo, tama, Jehovah, ang pangalan ng Diyos na kataas-taasan. Ipinaalam ba ni Ginoong Soriano sa mismong ginagamit niyang Biblia? Hindi niya ipinaalam bagkus pinabulaanan niya ito. Kaya ano ang sinasabi ng Biblia para sa mga hindi nagsasabi ng katotohanan? Narito ang talata na nababagay sa kanya. Juan Kapitulo 8 versikulo 44. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling, at ama nito. Iyan pala ang ama nyo. Mga supling kayo ng ulupong. Imbento yung Yahweh. Yung Jehovah, imbento rin. Ano naman ang sinasabi ng mga mananaliksik sa manuskrito ng Biblia, ng kasaysayan at ng mismong banal na kasulatan? Yesterday, I received a phone call that announced a truly historic event, a one-time event on planet Earth, and I said, we've got to get this out to the world, we've got to get it out now, and so I invited Nehemiah Gordon, Hebrew University scholar, to join us by Skype. Nehemiah, what happened yesterday? Shalom, Michael. Yesterday we found number 1,000 in the list of manuscripts that have the full vowels Yehovah. 1 year ago, Michael, actually slightly less than 1 year ago, I had 10 rabbis who had said the full vowels of the name of the creator of the universe, Yehovah, and I only had 5 Bible manuscripts. And I said, I got to find more manuscripts. My goal is to get to 10. And then I mentioned on your program, we got to 52 over Shavuot, for Shavuot. Now we have 1,000, and they all unanimously proclaim that his name is Yehovah. And Michael, this is huge. Michael, there's this verse in Psalm 148. It says, kings of the earth and all peoples, princes and all judges of the earth, both young men and maidens, old men and women, let them praise the name of Yehovah. His name alone is exalted. His glory is above the earth and heaven. And so this is a verse, Michael, that talks about the importance of the name for all peoples, not just Jews. Every human being on planet earth needs to know what this name is and be able to proclaim it. And now, after over 1,000 years of the name being hidden, it's being proclaimed throughout the world through this evidence, this overwhelming evidence of 1,000 Hebrew Bible manuscripts.
It's incredible, Michael. Incredible. It is. Jeremiah's prophecy is now coming to pass. The Gentiles coming to Israel from the ends of the earth, crying out in repentance for the abominations that they inherited. And the Almighty says, because they cry out in repentance, he will make his name, Yehovah, known to the Gentiles. And this is the moment. 1,000 manuscripts, Hebrew manuscripts, the rabbis, as you say, 10, I believe it's now 16 rabbis. It's 16 rabbis, yeah, 16 rabbis have and all if you want to laid it out. Yeah, and if you want to be precise, there's 1,010 Hebrew Bible manuscripts as of this recording. We found 10 more. Ladies and gentlemen, there is no controversy anymore. Every bit of evidence that we have tells us how his name is to be pronounced. It's not up to the Gentiles to try to figure it out. It is in the ancient Hebrew manuscripts, and it tells us exactly. Higit sa lahat, ang pangalan ng Diyos ay nasa sinaunang mga kopya ng Biblia. Ang Fuad Papyrus na mula pa noong unang siglo BCE ay bahagi ng Griegong Septuagint, ang kilalang unang sali ng Hebreong kasulatan sa Griego. Ganito ang sabi ng Deuteronomio 32:3, dahil ipahahayag ko ang pangalan ni Jehovah. Kahit na ang teksto ay mababasa sa wikang Griego, ang pangalan ng Diyos ay nakasulat sa Hebreo. Noong panahon ni Jesus, kinamit ng mga Hudyong nagsasalita ng Griego ang Septuagint. Kaya nang magbasa si Jesus at magturo mula sa kasulatan, narinig ng mga tao ang paggamit niya sa pangalan ng Diyos. Nakakalungkot, noong 3 siglo CE, inalis ang pangalan ng Diyos sa Septuagint at pinalitan ito ng titulong Panginoon. Halimbawa, isinama ng Vatican Codex na mula pa noong 4 na siglo CE ang teksto ng Griegong Septuagint pero inalis nito ang pangalan ng Diyos. Ganito ang mababasa rito sa Deuteronomio 32:3, dahil ipahahayag ko ang pangalan ng Panginoon. Pero hindi papayagan ni Jehovah na mawala ang kanyang pangalan. Hindi ito kailanman inalis sa mga Hebreong kopya ng Biblia. Ang Aleppo Codex ay kinopya ng mga eskribang Hudyo noong mga 930 CE. Sinasabi ng talatang iyon, Deuteronomio 32:3 sa Hebreo, dahil ipahahayag ko ang pangalan ni Jehovah. Gayunman, sa loob ng daan-daang taon, karamihan ng mga tao ay walang Biblia sa kanilang sariling wika o Biblia na naglalaman ng pangalan ng Diyos. Inalis ng Latin Vulgate na isinalin noong mga 405 CE ang pangalan ng Diyos. Naging opisyal na salin nito ng simbahang Katoliko sa loob ng mahigit 1,000 taon. Pero dahil sa bagong teknolohiya, naging available na sa mas maraming tao at sa mas maraming wika ang Biblia kung saan ibinalik ang pangalan ng Diyos sa tamang lugar nito. Noong mga 1453, gumawa si Johannes Gutenberg ng isang mahalagang edisyon ng Latin Vulgate. Ito ang unang inilimbag na Biblia gamit ang movable type. Ito ang orihinal na pahina mula sa Gutenberg Bible. Kahit na mga 180 Biblia lang ang nagawa, nakatulong ang imbensyon niya para makapaglimbag ng marami pang Biblia. Pagkaraan lang ng 20 taon, nag-iimprenta na si Anton Koberger ng hanggang 1,000 Biblia kada imprenta, ang kauna-unahang maramihang paglilimbag ng Biblia. Ito ang orihinal na kopya ng ikalawang edisyon ng Bibliang Latin ni Koberger noong 1477. Pagkatapos, noong unang mga taon ng 1500, muling naging interesado ang mga iskolar ng Biblia sa orihinal na mga wikang ginamit sa pagsulat ng Biblia. Sa unang pagkakataon, magkasamang inilimbag ang Hebreo at Griegong kasulatan sa orihinal na wika nito. Ito ang Complutensian Polyglot na inilimbag sa pagitan ng 1514 at 1517. Ang polyglot ay isang aklat na may teksto sa ilang wika na nakaayos sa mga kolum. Sa Complutensian Polyglot, mababasa ang Biblia sa wikang Latin, Hebreo, Aramaiko at Griego. Kung ihahambing ang tekstong Hebreo sa Latin, makikita ng mga iskolar kung saan pinalitan ng Panginoon ang pangalan ng Diyos sa Latin Vulgate. Dahil ang pangalan ng Diyos ay nasa orihinal na tekstong Hebreo,
Ibabalik kaya ng mga tagapagsalin ng Biblia ang pangalan ng Diyos sa kanilang mga salin? Oo, iyan ang ginawa ng ilan. Noong 1551, inilathala ni Sebastian Castello ang una niyang salin ng Biblia sa Latin. Lumilitaw na siya ang unang gumamit ng pangalan ng Diyos sa saling Latin ng Hebreyong kasulatan. Ginamit din ang pangalan ng Diyos sa mga salin sa ibang wika. Noong 1530, inilathala ni William Tyndale ang kanyang salin sa English ng Genesis hanggang Deuteronomio. Dito unang lumitaw ang pangalan ng Diyos sa anumang Bibliang English. Ang kilalang Bibliang Kastila na Reina Valera ay inilathala noong 1602. Ginamit nito ang pangalan ng Diyos sa buong Hebreyong kasulatan. Ito ang unang orihinal na edisyon ng Bibliang English na King James Version na inilathala noong 1611. Ginamit nito ang pangalang Jehovah sa 4 na teksto lang. Pero ang King James Version ang pinakamaraming naimprentang aklat sa daigdig. Pagkaraan ng mga 200 taon, nagpasya si Benjamin Boothroyd, isang ministro at scholar sa Hebreo, na rebisahin ang King James Version. Ang kanyang sali noong 1817 ang unang Bibliang English na gumamit sa pangalan ng Diyos sa buong Hebreyong kasulatan. Dinadala noon ng mga misyonero ng simbahan ang Biblia sa bagong mga lupain. Pero kung wala roon ang pangalan ng Diyos, hindi malalaman ng mga tao ang pagkakaiba ng Diyos ng Biblia sa huwad ng mga Diyos nila. Kaya inilagay ang pangalan ng Diyos sa mga sali ng Biblia sa maraming wika sa Asia, Africa, mga isla sa Pasipiko at sa mga lupain sa Amerika. Ang Chinese Delegates Version na mula pa noong 1854 ay isang halimbawa ng Biblia ng mga misyonero na gumamit sa pangalan ng Diyos sa buong Hebreyong kasulatan. Pero may isa pang lugar kung saan hindi pa na ibabalik ang pangalan ng Diyos, sa Kristiyanong Griegong kasulatan. Ito ang Nuremberg Polyglot na inilathala ni Elias Hutter noong 1599. Naglalaman ito ng Kristiyanong Griegong kasulatan sa 12 wika, kasama ang Hebreo. Dito, sinipi ng Ebanghelyo ni Juan ang awit 118:26. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ni Jehovah. Sa kanyang Hebreyong sali ng Ebanghelyo, pinanatili ni Hutter ang pangalan ng Diyos sa pagsipi mula sa awit. Ginawa niya ito sa maraming iba pang teksto sa Griegong kasulatan. Ginagamit ng mga tagapagsalin ang pangalan ng Diyos sa Kristiyanong Griegong kasulatan kapag nakita nilang lumitaw ito sa mga talatang sinipi sa Hebreyong kasulatan. Ito ang ika-6 na edisyon na salin ng Bagong Tipan ni Hermann Heinfetter noong 1864. Malamang na ito ang unang inilathalang Bibliang English na gumamit ng pangalan ng Diyos ng mahigit 100 ulit sa Kristiyanong Griegong kasulatan. Ang bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan ay unang inilathala sa pagitan ng 1950 at 1960. Ang mga tagapagsalin nito ay nakinabang sa puspusang pag-aaral ng mga nauna sa kanila na nagpanatili ng pangalan ng Diyos sa kanilang mga salin ng Biblia. Makukuha na ngayon ang kabuuan o bahagi ng bagong sanlibutang salin sa mahigit 170 wika. Ang pangalan ng Diyos na Jehovah ay nasa banal na kasulatan dahil nagmula ito sa Kanya. Sa gallery na ito, makikita natin ang ilang napakatibay na ebidensya na totoo ito. Ang Biblia ay isang napakahalagang regalo mula sa Diyos. Itinuturo nito sa atin ang Kanyang mga gawa, mga katangian, at ang maibiging layunin niya sa mga tao. Inaanyayahan niya ang bawat isa na basahin ito, maging malapit sa Kanya, at kilalanin siya sa Kanyang kabanal-banalang pangalan, Jehovah.